Hi everyone! Welcome to the Empath Art, guys. Another love reading. This time, pick a card po tayo. Ang katanungan ay, babalik pa ba ang person ninyo? Magkakaroon pa ba ng reconciliation? Meron pa bang pag-uusap at muling pagbabalikan? So, dalawa lang po. Magsha-shuffle ako, then set A and B. Okay? So, ngayon pa lang po, just meditate. At kung saan kayo madodrom. Set A and B. Babalik pa ba ang person ninyo at ano pa ang mga mensahe tungkol sa inyong connections? Babalik pa ba ang person ninyo? Lalo na yung mga no contact dyan or medyo nagkalayo-layo na. Ano ba ang mensahe regarding sa inyong connections? Just meditate at kung saan kayo madodrone na set of cards natin. Yung mga nais niyang sabihin sa inyo. Okay? Kung nakapili na po kayo, tatabi ko lang tong set B at dito na po tayo sa set A. Yan. Ano ba nais sabihin sa'yo ng person mo? Magkakapalikan pa ba kayo kung talagang wala na bang contact? O at ano pa mga mensahe regarding sa inyong relationship or sa inyong connections? I wish I could take back my words. I remember every detail of that day. And I regret lying to you. Nagsisisi siya na nagsinungaling siya sa'yo. Naalala niya every detail, lahat ng detalye ng araw na yon. Ano kaya yung araw na yon? Araw na nagkalayo kayo, araw ba na nag-away kayo, o araw na nagkakilala kayo. I wish I could take back my words. Yung mga masasakit na salita, sana raw may balik pa niya o maano pa niya. Pero 'di ba kapag ang salita kasi mahirap yung ano eh. Once na nasabi mo na yan, 'di ba? So later na natin o-open to. Ace of Wands in reverse. Six of Pentacles in reverse. Nine of Swords. Three of Swords in reverse. Five of Wands. And Judgment. So, meron ditong Three of Swords in reverse. Siguro kapag humupa na ang panahon, wala na yung mga sakit at mga puot at mga galit na yan, no, para sa'yo, then, nangyari kasi, ito na nga, dahil sa marami siyang kasinungalingan sa'yo, sobra yung pagtatalo ninyong dalawa. Hindi naging give and take ang relationship ninyo. One-sided lang. Which is maaring ikaw lang yung nagmahal. Habang itong taong to palagi nagsisinungaling sa'yo. Pero, nandito yung Nine of Swords at saka yung Judgment. Ibig sabihin yan, maaring namulat na tong taong to. Kaya nga I regret lying to you. At maaring pinagsisisihan na niya yon. Dahil hindi siya makatulog every night thinking of you. I wish I could take back my words. Pero dahil baliktad si Ace of Wands dito, maaring
hindi pa ngayon ang tamang panahon para muli kayong magkabalikan. This is not the right time pa for you to be back together. Maaring meron pang mga proseso na kailangan nyo pang pagdaanan. But ang dito, pinaka-message dito, I regret lying to you, meron ng pagsisisi, natauhan na yung taong to sa mga nagawa niya sa'yo. Siguro ito nga, kapag dumating yung time, wala nang puot, wala nang galit dyan, maybe that's the right time for you to talk and to be back, to reconnect. Retreat. It's time to disconnect from the world. Kailangan nyo muna ng retreat. Kapag nagkausap na kayo ng taong ito, kailangan nyo ng retreat. Kailangan lumayo muna kayo sa ingay ng mundo, no, para mas sabihin natin magkaroon kayo ng panahon to be with each other lang. Magbakasyon kayo upang mas makapag-usap kayo ng husto at maramdaman ninyo sa isa't isa yung pagiging sincere sa paghingi ng patawad at sa pagtanggap kung yun ang nais ninyo para dito. Okay? So, maaari nga na magkakaroon ng retreat dito. But maybe, hindi pa sa ngayon. Maybe, kapag totally wala na yung galit at pot sa puso ninyo. At nakapagpatawad na kayo. Because this person really regret. At yun na nga, palagi kang iniisip. Okay? So, punta po tayo sa second set. Kunin ko lang po ito. Dito po tayo sa set B. Tignan po natin kung anong mga nais niya sabihin sa inyo, mga mensahe regarding sa inyong connections. I am not available. I am afraid to contact you. We will be together again. Hindi pa siya available ngayon. Siguro kasi meron pang other parties involved. Or maybe, too busy. Kung LDR man to. Diba, hindi pa kayo nagbi-meet personally. Sobrang busy, hindi ka pa niya mapuntahan. Pwedeng ganun. I am afraid to contact you. Natatakot siya kasi siguro may mga nagawa siyang, sabi mo, pinagkatampuhan ninyo. But we will be together again. So, later na natin i-open to. Pa mga messages sa inyo. Wheel of Fortune in reverse. Page of Wands in reverse. Four of Pentacles. Hangman. Three of Cups in reverse. King of Wands in reverse. Ito na nga, kaya I am not available. Kasi itong taong to, yan, merong third party involved. Doon pa siya, sa third party na yun. I am afraid to contact you. Ang nangyari kasi dito, maaring masyadong naging possessive tong taong to. Parang, nasakal ka rin sa kanya eh. Tapos, nawalan na kayo ng gana sa isa't isa. Lalo na, meron na siyang ibang sabihin natin kinalolokohan at maaring dun siya ngayon. Kaya I am not available. Parang wala pang panibagong dito. Wala rin talagang yung connection ninyo dito. Wala pang any actions, wala pang reaching out, wala pang asking forgiveness. At hindi maganda, pero hindi maganda ang takbo ng relasyon nila eh. Yun yung nasa-sense ko dito. Kung sino man yung kasama niya ngayon, hindi maganda, hindi maayos ang takbo ng relasyon nila. Kaya dito, I am afraid to contact you kasi gusto niyang kausapin ka, pero takot pa siya at nahihiya at hindi niya alam kung paano
paano mag-umpisa o paano yung approach no, na siguro para makausap ka. Kasi yun nga, hindi pa naman siya disconnected sa taong to, pero hindi maayos, hindi maganda at hindi masaya ang kanilang pagsasama. Kaya ang nais niya, someday, we will be together again. Siguro, kapag nakaalis na siya dito, tuluyan na niyang na-disconnect ang sarili niya dito. Maybe that's the time na gagawa ito ng paraan kasi ngayong hangman siya, wala siyang magawa rin eh. That's the time na gagawa siya ng paraan to reach out to you and to be, together again. Pero sa ngayon, hindi pa. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Siguro, may mga iba na ang connections ninyo, kayo na rin mismo yung parang lumayo sa taong to dahil alam nyo na hindi pa siya available dahil nga meron pa siyang other person. Maari kasi para sa inyo, kaya lumabas tong religious factors na to, na yung taong mahal ninyo ay kasal pa sa iba. Although sinabi ko nga dito na hindi na sila masaya, hindi maayos ang kanilang pagsasama at maaring gusto na niya rin magkahiwalay na sila dahil nakilala ka niya, dahil sa'yo niya naramdaman yung sabihin natin yung naging masaya siya. Maaring kapag ka totally naiayos na niya ng legal ang lahat, hindi naman sa pag-aano tong taong to, no, yung parang gusto niya ring maging maayos. Ayaw rin naman niya na parang ilagay ka sa alanganin. Dahil nga hindi na sila magkasundo, hindi na masaya, hindi na healthy. At siguro kapag yun nga, naging legal na totally maging available na silang pareho, that's the time na may pagkakataon na para sa inyo. Hindi yung iba kasi yung ganito po yan, iba po yung maayos yung pagsasama nilang mag-asawa tapos sumingit ka, yun po yung hindi maganda. Pero dito sa senaryong ito, hindi na maayos at gusto nang maghiwalay ng dalawang to at nakakita siya ng panibagong pag-ibig sa'yo, ngayon, dahil hindi pa siya available, kaya kayo magkalayo. Dahil na rin sa religious factors. Ngayon, itong taong to, kung aayusin niya at magiging legal para pareho na silang dalawa, na maging malaya sa isa't isa, at maaring yung person niya ay nakahanap na rin ng iba, that's the time that you will be together again. So, medyo complicated tong na to. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Pag na-reach po natin ang 2,000 followers sa Facebook, face reveal na po tayo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Have a good day po and God bless.